Kabs, bago ko uwi ha, totoo ba na kapag kayo nagpipigil ng pagdumi, o yung wini-withhold nyo yung stool, withholding stools at yung pagkakaroon nyo ng constipation lagi, mataas ba ang chance mo na magkaroon ka ng appendicitis? Share ko lang po ito, Kabs ha. Itong last na pasyente ko ngayon, isang tatay, nagmamadali pagsuot ng damit niya. Nung nasa laboratory pa ako, sinasabi niya, gusto ko na magawa yung laser sa akin. Ito lang naman pinagawa niya. Kilikili, tsaka bikini. Siyempre, nung natapos ni laser, nagmamadali. Sabi ko, bakit ka nagmamadali? Ayun na nga, Kabs. Yung dalawang anak niya nasa ospital. Bata pa. 8 years old at saka 12 years old. Isang babae, isang lalaki. Naoperahan ng appendix. Bakit? Dahil inflamed, Kabs. Siyempre nagkwento yung tatay. Sabi ko, huwag ka muna magmadali. Gusto ko muna kuhanan ng impormasyon at may bigay ko sa aking mga followers. Sabi niya, yung mga anak ko kasi, inaamin ko naman, puro sila mga fast food. Ayaw nila ng gulay. Sabing ganon. Tapos, bihira. Laging constipated ang mga anak ko. Which is narinig niya daw sa doktor, yun ang dahilan. Kaya nasabi niya sa akin, i-relay ko sa inyo. O, diba, Marites? Pero may kagandahan naman kasi kapupulutan yung Marites mo, Kabs. Siyempre, ang lolo mo, naghahanap ng pwedeng mabasa mga literature, mga medical sources, kabayan, kung totoo nga ba na nag-indicate ba yung pag-withhold mo ng dumi o yung pagkakaroon ng chronic constipation ay mataas ba ang chances sa pagkakaroon ng appendicitis? Ang sabi, Kabs, oo, yes. Many cases, indeed. Lalo na sa mga bata. Kung depende yan sa demographical, okay? May mga bansa na matataas ang parasitic infection. Isa yan na dahilan sa pagkakaroon ng appendicitis, Kabs. Pangalawa, yun, chronic constipation at yung pagpipigil. Pero mostly, sa mga bata, Kabs, constipated. Oo, totoo yan. Kaya yung anak mo, bantayan mo kapag yan, hindi pa yan nadudumi ng ilang araw na. Alam niyo kasi ang problema dyan, Kabs, according to medical sources na nabasa ko, sa pagkakaroon ng appendicitis, mahirap na. Kapag hindi maganda yung flow ng inyong mga dumi dyan, nai-stack yan. Siyempre, kumakain ka. Saan napupunta? Alangan, ini-stack mo, bulok na yan. Pwedeng makapasok or mabarahan yung opening ng inyong appendix na dahilan kung bakit natatrap yung mga bakterya sa loob niyan at nai-inflame, lumalaki. Okay, tandaan nyo, Kabs, ha? Ang appendicitis, delikado po yan. Bakit, sir? Oo, nakakamatay yan. Lalo na kapag ano yan. Siyempre, puro bakterya yan. Sepsis. Lahat ng ano mo, pwedeng maapektuhan yan. Okay. So, Kabs, totoo nga. Ito yung pasyente, dalawang anak niya natanggalan ng appendix na. Dahil sobrang laki na daw, Kabs. Okay, inflamed na masyado. So, awareness lang yan, Kabs, ha? Baka kung ikaw lagi kang constipated, kulang ka lagi sa tubig, walang fiber ang kinakain mo, walang exercise, walang movement, laging nakaupo or nakasedentary. Kabs, according to medical sources, Kabs, ha, na mga literature na nabasa ko, ingat-ingat kayo, Kabs, ha? Hindi lang yan siguro pagkakaroon mo ng appendicitis. Ang tao na laging nakasedentary, Kabs, sa totoo lang, hindi po yan maganda. Bumababa ang buhay ng tao ng laging nakasedentary into 22%. Okay? Kaya kung ikaw galaw-galaw ka, ha? Pag hindi ka nakadumi ng dapat nga everyday. Once a day lang, Kabs. So, alagaan nyo pa yung kalusugan nyo, Kabs, ha? Naishare ko lang dahil nga, etong tatay na to, nagbigay naman siya ng kanyang experience na i-relay ko lang sa inyo, Kabs. Basa din sa nababasa ko, kaya tugma. Okay, malaki ang kinalaman niyan, Kabs. Chronic constipation at saka yung pagpipigil ng pagdumi. Okay? Tingnan mo kapag ikaw nagpigil ng otot, lumalabas sa bibig mo yan. Naniniwala ka? Totoo yan. Hanapin mo yung vlog ko. May explanation ako dyan. Okay, so uwi na tayo. God bless everyone. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha? Bye-bye!